up those seven steps, till in your image I stand. Be up those seven steps, till in your image I stand. Amen. Tayong lahat ay yumuko, Ama namin. Panginoon, kami po ay nasa isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, Panginoon, puno po ng pagsubok ang daan, Lord. May mga hapis na dumarating, hindi namin inaasahan, Lord. Ngunit, Panginoon, ang iyong salita ay nagpapaalala na sa amin sa tuwina na upang kami ay makarating sa sakdal na larawan na nais mong marating namin, kailangan naming dumaan sa lahat ng pagsubok, lahat ng klase ng problema, kagipitan, karamdaman kung kailangan, pagkawala, Lord, ng mga bagay-bagay na aming pinahalagahan sa buhay. Ngunit ang lahat ng ito, kung ikaw ay tunay na may layunin sa aming buhay, ay pinahintulot mo lang para maihatid mo kami sa katuparan ng layuning yun. At sa dulo, Panginoon, ay makita ang sakdal na larawan mo sa aming buhay. Amin pong hilin sa gabing ito, sa pamagitan ng iyong salita, na bigyan mo kami ng panibagong pagtingin sa mga pagsubok at tiisin sa buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak dahil naparito sila upang ikaw ay makaliig muli. Huwag mo po silang biguin sa gabing ito. Alay namin sa iyo ang gawain ito para sa iyong kapurihan lamang, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, aming Diyos tagapagligtas. Amen. Amen. Bago tayo bumasa ng kasulatan, gusto kong maghabol ng request. Ang apo ni Pastor Sammy Durano na si Bethany Ruth Perconet ay merong liver problem. At ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya, baka raw mauwi sa liver transplant. Hindi po basta yun. So nakausap ko po kanina yung kanyang ina at sabi ko walang imposible sa ating Panginoon at pinangako ko sa kanya na itataas natin sa Panginoon si Bethany Ruth sa gabing ito sa ating panalangin. So, remember, Bethany Ruth, mamaya sa ating panalangin. Sister Javis, father and mother, pareho po silang pinahirapan ng karamdaman ngayon. Huling makausap, hindi ko lang kung nandun si Sister JV, pero huling makausap ko siya, ang kanyang ina ay halos hindi na po makatayo dahil sa pagkamanas at sobrang kirot ng iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa kanyang diabetes. At yung tatay naman niya ay ganun din, may problema na sa liver kung di ako nagkakamali. So, hiling po natin ang habag ng Panginoon sa kanila ngayong gabi. Samahan natin si Sister JV, pananalangin para sa kanila. Ganun din si Brother Carod sa Gaino. Tumawag po sila ni Sister Susie sa akin nung kahapon ng umaga. At si Brother Carod po ay hindi makatayo kahapon sa sobrang sakit ng katawan dahil nalamigan daw po siya ng gusto. Pagkatapos magtrabaho marahil at siya po ay nakararamdam ng sobrang kirot ng kanyang pangatawan at nilalagnat. So ipag-pray natin si Brother Carod. Amen. Kailangan po niya na maging malusog para may taguyod ang kanyang pamilya sa malayong lugar ng Australia. Okay, tayong lahat tayo babasa ng manalang kasulatan dito sa 1 Peter chapter 4. Simula sa verse 12 hanggang 13. Amen. Napakainam na makita kayo ulit sa gabi ng ating pananalangin. Sabi dito, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you.
Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi, mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Verse 14, verse 13, I should say, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings with us. Sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng Kanyang kalulatian, naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Basahin din natin ng 1 Peter chapter 1. Ayaman din lamang nasa 1 Peter na tayo. Basahin na natin 1 Peter chapter 1 verse 7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sa Tagalog, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululahati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. Pagpalain ng Diyos ng Kanyang mga salita, maaari na tayong magsiupo. Gusto kong hiramin ng mga kataga sa 1 Peter chapter 4 verse 12 na nagsasabing, think it not strange. Think it not strange. Yan ang magiging title natin. And ang ating paksa ay Trials and Suffering Made Useful. Trials and Suffering Made Useful. Ang mga pagsubok at mga tiisin ay maaring gawing kasangkapan o gawing kagamit-gamit ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. So ang mga pagsubok ay normal na bahagi ng buhay Kristiyano. Kaya ang sabi dito ni Pedro, huwag kayong magtaka. Huwag kayong magtaka na kayo ay nakararanas ng mahihigpit na pagsubok. Hindi katakataka yan dahil wala kayong dinadanas ngayon na hindi dinanas ng mga nauna sa atin. Sa totoo lang, baka meron silang mga dinanas noon na hindi natin nadadanas ngayon. Mas mahihigpit na pagsubok na baka kung ngayon sa atin ibinigay, baka hindi natin makayanan. Dahil ang anointing ng mga believers ng mga nakaraang panahon ay itinugma niya dun sa trial na kanilang haharapin sa panahon nila. Okay? So iba yung pagsubok na hinaharap natin at iba yung anointing na binigay sa atin para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na kailangan natin harapin ngayon. Pero lahat tayo, one way or another, ay sinusubok sa ating buhay Kristiyano. Walang sino mang makatatakas, walang sino mang makaiiwas sa mga ito. Sila'y dumarating bilang natural na bahagi ng ating pang-araw-araw na sirkumstansya ng buhay. Ang pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng Diyos para tayo ay dalhin sa larawan na nakita niya sa atin bago pa itatagal sa libutan. Remember, sabi ng ating propeta, tayo ay attribute muna, kaisipan muna ng Diyos bago tayo maging laman. At ating nilampasan ng ating theophany, okay, para tayo ay masubok dito sa ibabaw ng lupa. Okay, so Jesus Christ, hindi niya nilampasan ang kanyang theophany, siya'y pumasok sa kanyang laman with the theophany. Kaya, ang sabi sa Biblia, yung panloob na pagkatao niya, yung pagka-Diyos niya, alam ang lahat ng bagay.
Diba? Hindi siya naparito para subukin kung siya ay magtatagumpay. Siya ay naparito para patunayan na siya ay magtatagumpay because He was the Word. Amen? Ngunit tayo, nilampasan natin yung ating theophany para dito ay masubok tayo at sa pamagitan ng mga pagsubok na yon at mga kahirapan na kailangan nating danasin ay unti-unting ma-develop yung picture. Remember, sabi ng ating propeta, He has taken your perfect picture. Amen. Before the foundation of the world, sa walang hanggan, kinunan niya na kayo ng litrato. Amen. At hindi niya makakalimutan ang itsura niyo doon sa litratong yon na kinuha niya bago pa itatagan sa libutan. Pero kailangang tayo'y padaanin sa dark room. Amen? Para, ma-develop yung perfect image na yun na kinuha niya before the foundation of the world. So, kailangang tayo ay dumaan sa negative. Diba? Itong buhay na ito, ang sabi ni Brother Branham, ay mistulang negative para ma-develop yung positive. Hallelujah. Hindi ko alam kung naiintindihan ito ng mga kabataan ngayon kasi nung panahon namin, uso pa yung negative sa litrato. Diba? Pagka kayo bumili ng film, sabihin nyo, 12 shots ba? 24 or 36? Hindi na alam nung iba yan, ng mga kabataan natin, kasi puro digicam na ngayon ang gamit, di ba? Pero dati, kailangan bumili ka ng film. At yung film ay binubuo ng mga negative. At yun ay gagamitin sa pagkuha ng litrato nyo. At pagkatapos ay, pagka naubos na yung film, amen, ay pwede mong tignan, di ba? Ipapadevelop mo actually, at dadaan nyo sa proseso. At pagkatapos ay, pag na-develop na, ibibigay yung develop na positive mula doon sa negative. Alright? Ngayon, pwede mong kunin yung negative pagkatapos na ito'y ma-develop at pagkatapos sa itapat mo sa ilaw, sabi mo, ay, yung pala yun, ako yun, yung pogi ko doon, Di ba, magkakaroon ka ng idea through the negative. Di ba, kung anong itsura mo doon, kung nakangiti ka ba, kung mukhang bagong paligo ka, you have an idea because of the negative. Pero, isang kahangalan na ikaw ay manatiling nakatingin doon sa negative samantalang na-develop na yung positive. Di ba? Kung ako sa iyo, tago mo na yung negative, di ba? Kasi baka magamit mo yan sa mga susunod na panahon pagka nawala mo yung positive. Pero, para ma-enjoy mo yung picture taking, doon ka sa positive tumingin. Di ba? Mas malinaw, mas maintindihan mo na pogi ka doon sa litrato. Kesa tumingin ka doon sa negative. Hallelujah. At praise be to God, dapat tayo, hallelujah, tinitingnan natin yung dulo ng prosesong ito na ating dinadaanan. Diba? Kagaya ng sinabi ko noong mga nakaraan, hindi ko alam bakit itong direksyon ng aking mga, sinasabi ng mga nakaraang gawain, na si Kristo, for the joy that was placed before Him, He was looking at the positive. And He was not looking at the negative na kasalukuyan niyang dinadaanan. Hallelujah. Praise the Lord. Bakit? Kasi dito sa negative, kung wala kang ideya doon sa positive na makikita mo sa inaharap, ikaw ay manlulumo, ikaw ay manlulupay pa, ikaw ay matatakot, ikaw ay, amen, mawawala ng pag-asa. Pero if you know that there's a positive somewhere, naghihintay sa iyo pagkatapos ng prosesong ito ng dark room, then meron kang lakas ng loob na harapin. Amen, ang madidilim na panahon ng dark room. Hallelujah, dahil alam mo, merong magandang naghihintay sa iyo sa dulo ng prosesong ito. Hallelujah. So tayo ay pinadadaan lang dito sa lupa, itong buhay na ito, amen, ay developing process lamang noong image na kinuha ni Lord before the foundation of the world. Alright. So, kung meron kayong kapahayagang ganyan, ay magagawa niyong harapin ang inyong mga pagsubok
ng may katapangan at may katinuan, na may kalakip ng pananalangin at pagsamo sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Amen. Ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat. Kasama ba kayo dun sa lahat? Lahat ng mabubuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay dadanas ng pag-uusig. Amen. Kaya, huwag na kayong umiwas. Dahil kung kayo ay nagnanais na mabuhay ng may kabanalan, kasama ka sa dadanas ng pag-uusig. Hallelujah. So ito'y bahagi ng ating Christian heritage. Kaya nga, kesa magmukmuk kayo, ang sabi ni James sa chapter 1 verse 2 to 4, count it all joy when you fall into diverse temptations. Hallelujah. Dahil meron kayong ideya na merong positive sa dulo. Dahil alam nyo na sa dulo ng developing process ay meron kayong litratong makukuha. Maaari nyong ibilang na buong kagalakan ang samot-saring pagsubok na padadaanan ng Diyos sa inyo. Praise be to God. Isipin niyo yung mga hindi mananampalataya. Isipin niyo yung mga walang kapayagan ng salita ng Diyos. Di ba kaya sila nawawalan ng pag-asa sa gitna ng pagsubok, yung iba yung nagpapakamatay. Di ba? Dahil kasi wala silang kapayagan na sa dulo nito ay merong magandang plano ang Panginoon. Wala silang kapayagan na ito ay isang developing process lang. Merong positive na naghihintay dun sa dulo. Amen. Kaya bago pa nila makita yung positive, amen, sila ay nilamon na ng negative. Hallelujah. Pero sa totoo lang, kasi talaga namang merong mga taong puro negative lang, walang positive. Dahil hindi lahat nalitratuhan ng Panginoon before the foundation of the world. Mga pinili niya lang yung may perfect picture. Amen. Ang litrato nung iba before the foundation of the world ay nagniningas na impyerno. Nagniningas na lake of fire. Amen. So kung tutusin, wala silang aabangang maganda. Praise be the name of the Lord. Kaya bakit pa ipapaalam sa kanila yung proseso at itong spiritual na mga bagay na ito, di padaanin na lang nila ng Panginoon kasi hindi naman sila magre-respond sa salita ng Diyos. Hindi naman sila mananampalataya. Hindi naman nila bibigyan ng panahon ng ating Panginoon. Bibigyan sila ng pagkakataon pero alam ng Diyos, hindi rin nila tatanggapin. Amen? Kaya alam na ng Panginoon kung anong dulo nila. Negative pa rin. Hallelujah. Pero kayo ay maaring amen, maging masaya, amen, at mapuno ng kagalakan sa pagdaan nyo nito dahil alam nyo na merong naghihintay na positive. Amen. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Knowing this, ayun, alam natin. Alam nyo ba? Alam natin, knowing this, nalalaman natin that the trying of your faith worketh patience. Merong dinidevelop si Lord. God is working something in you. Hallelujah. But let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Yan ang sabi ng Biblia. So kapag kayo daw ay sinusubok, amen, ay turin yung kagalakan dahil alam nyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya gumagawa ng pagtitiis, at yan yung pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa niya. Amen, sapagkat pag nasakdal ang kanyang gawa, kayo ay mapapasakdal din. At hindi mangangailangan ng anumang bagay. Ang sabi sa James 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation. Amen, mapalad daw ang taong nagtitiis ng tukso. Praise the Lord. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Kapag siya ay sinubok, ay tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Amen.
So siguro yun ang dapat nating tiyakin. Umiibig ba tayo sa Diyos? Mahal ba natin siya? Ang sabi pa sa Romans 8:28, all things work together to them or for them that love God. Diba? Lahat ay nagkakalakip-lakip, paglalakip-lakipin ng Diyos para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen? Pag sinabing lahat, mabuti o masama, yan ay paglalakip-lakipin niya dahil mahal niya kayo o mahal niyo siya, ito'y gagawin niya sa ikabubuti niyo. Alright, so ating tiyakin na mahal natin ating Panginoon dahil kapag nagpadala ang Diyos ng pagsubok sa atin, pinadala niya ito dahil meron siyang layuning mabuti sa ating buhay. So ang mga problemang kinakaharap natin will either defeat us or develop us. Amen. Kung hindi kayo magupo, kayo ay mahuhubog. Depende kung paano kayo magre-react sa pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Hallelujah. Gusto ko ipakita sa inyo na ang Panginoon, kagaya ng sabi ko kanina, pwede niyang gawing kapaki-pakinabang ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay para tayo ay kanyang hubugin. Okay? So, papakita ko ng 5 gamit ng mga pagsubok. Praise the Lord. May gamit pala ang mga pagsubok. 5 paraan ng paggamit ng Diyos sa mga problema sa ating buhay. Number 1, God uses problems to direct you. God uses problems to direct you. Ibig sabihin ng direct you. Nagamit niya ang pagsubok para igiya kayo. Diba? Kayo'y akayin sa tamang direksyon. Yun ang ibig sabihin ng direct you. Magkaminsan, ang Diyos ay siya'y nagpaparingas ng apoy sa kinatatayuan natin para tayo ay kumilos. Kasi minsan, nasasarapan na tayo dun sa ating kalagayan. Diba? Eh, hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay manatiling nakatayo dyan. Kaya, doon sa kalagitnaan ng iyong pag-i-enjoy sa iyong comfort zone, ay biglang makararamdam ka ng apoy na naglalagablab sa iyong paa. Para ano? Para ikaw ay kumilos. Dahil merong gustong pagdalhan sa iyo ang ating Panginoon. Meron siyang direksyon na gusto niyang tahakin mo. Diba? Problems often point us to the right direction when we are going the wrong way. Pag ikaw ay, amen, tumatahak sa maling landas, akala mo tama, biglang makakasalubong ka ng malaking problema. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na manatili kang tumatahak sa maling direksyon. So ginagamit niya yung pagsubok para tayo ay kanya ipihit sa tamang direksyon. Ngayon, di ba? Kaya dumarating ang problema dahil mali ang inyong direksyon na tinatahak. Gusto niyang hadlangan kayo sa malaking kapahamakan na naghihintay sa inyo sa banda pa ron. Kaya kung kailangan, harangan kayo sa pamamagitan ng mga problema para kayo ay magabayan niya sa tamang lugar. Hallelujah. Isipin niyo ito. Baka kaya meron kayong kinakaharap ng malaking pagsubok ngayon, kagipitan, baka kinukuha niyang atensyon niyo. Kasi hindi kayo makuha sa pangangaral. Hindi kayo makuha sa paalala ng magulang marahil, kaibigan, di ba? Payo ng pastor. Hindi kayo makuha sa salita, kaya problema ang kanyang susugo sa inyo. Para ano? Para makuha ang inyong atensyon. Hindi nyo kasi pinapansin yung paalala eh. Hindi nyo pinapansin yung payo. Hindi nyo pinapansin yung pangangaral. Amen? Pag di kayo nakinig doon, meron pang isang kasangkapan si Lord. Problema. Pag nakalusot pa kayo dito, matinik na kayo talaga. Pero kung anak ka ng Diyos, marirealize mo kaya nangyayari sa akin ito. Merong gustong
ituwid si Lord. Hindi tama itong landasin na aking tinatahak. Hindi tama itong gawi ko na kinahumalingan ngayon. Gusto niyang magbago ako. Kesa sisihin natin kung sino-sinong tao, kesa magtuturo tayo na siya ang may kasalanan. Minsan, kadalasan pa nga, ang pastor ang nasisisi. Amen? Imbes na huminto tayo at magbulay tayo, Panginoon, meron bang mali sa aking ginagawa? Meron bang mali sa aking direksyon? Bakit nangyayari sa akin ito, Lord? Para bang, Lord, bakit ganito, Lord? May mali dahil pinangako mo na hindi mo ako pababayaan. Na pagtatagumpayin mo ko, amen, sa aking lakad. Remember, nung ang Israel, amen, ay dumanas ng kabiguan sa pagpasok nila sa promised land, sa kanilang pakikipagbaka, ang sabi ni Joshua, teka muna, hinto tayo. Something is wrong here. Merong gumawa ng kasalanan sa atin. Merong namamali ng landas sa atin, ng gawi sa atin. Amen, dahil si Achan, amen, ay kumuha ng sinumpang mga bagay sa kalagitnaan ng mga nananahan doon sa lupang pangako. If you remember, ang pangako, hindi sila magagalusan man lamang. Magtatagumpay sila. Walang mamamatay isa man sa kanila. Kaya nung mapansin, amen, ni Joshua, na ilang 36 na kalalakihang namatay sa pagsugod nila sa Ai, di ba? Sa Tagalog, di ba? Abay, may mali dito. Hindi dapat tayo nalalagasan ng sino man natatalo sa ating pakikipagbaka dahil ang salita yung sabi tayo susulong na may pananagumpay, walang makatitindig sa ating harapan. Pero pinahintulot ni Lord yung kasi merong mali sa kampamento. Merong kailangang linisin, may kailangang ayusin sa pamumuhay ng mga mananampalataya niya. Si Jonah ay tumakbo sa malinaw na utos ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Diba? Sumakay siya sa biyaheng Tarsis. At ano nangyari sa kanya? Siya ay umani ng unos. At naranasan niyang itapon sa dagat. At pagkatapos ay kainin ng malaking isda. Dahil lamang sa mali ang kanyang direksyon. Ganda niyo ba yan? Dapat sa Nineveh siya. Nagpalit siya ng biyahe. Diba? Pagka tinawag ka ng Diyos sa Bohol, huwag ka pumunta sa Pampanga. Hallelujah. Kasi, kung ikaw ay nakatalaga doon sa Pampanga, at ikaw ay pupunta sa Bohol, wala ko pinariringgan dito, ha? Nag-i-illustrate lang ako. Diba? Abay, baka i-crush ni Lord yung aeroplano kung nag-i-aeroplano ka. Amen. Pagkatapos ay hindi ka naman niya papatayin kasi dadaling ka niya sa Pampanga eh. Kaya lang makararamdam ka na parang mamamatay ka na. Dahil mali yung direction mo. Diba? Yun ang dinanas ni Jonah. So dumating yung malaking pagsubok ng pagkakain sa kanya ng isda dahil mali yung kanyang direksyon. So problems, God used them to direct you. Diba, pwede naman siyang bumiyahe ng pakuya-kuya-kuy. Diba? Praise the Lord. Nagdamay pa siya ng maraming tao dahil mali yung sinakyan niyang barko. Praise the Lord. Pwede sanang smooth sailing ang kanyang biyahe para makarating siya sa Nineveh. But you see, God uses problems. Salamat sa problema ni Jonah. Amen. Dahil siya ay napihit sa tamang direksyon. Number 2, God uses problems to inspect you. Ano sa Tagalog yung inspect? Ginagamit niya ang mga problema para suriin kayo. Para inspeksyonin kayo. Diba?
Hindi para sa kanyang benefit, kundi para sa inyong benefit. Kasi alam ni Lord kung ano ang laman nyo eh. Kung ano ang pagkakayari nyo eh. Siya ang may likha sa inyo eh. So hindi niya kayo susuriin para malaman niya, ganyan ka pala. Ganyan. Alam niya na yon. Ang totoo, kayo ang gusto niyang makadiskubre kung ano ang meron kayo. Kung meron kayong dapat na itapon sa inyong buhay, na hindi dapat nananatili dyan, padadaanin kayo sa pagsubok para maintindihan nyo, ay meron pala akong ganito, meron pala akong ganito, meron pala akong ganito, at kailangan ko pala itong itapon sa aking buhay. Amen? Hallelujah. Ang sabi may nakapagsabi ng mga tao daw ay parang mga tea bags. Alam niyo yung tea bags? Parang naka-bag. Para, kung gusto mong malaman kung ano ang flavor, kung anong laman ng tea bag, ilublob mo sa kumukulong tubig. Ang Panginoon, para mapaalam niya kung ano ang laman nyo, nilulublob kayo sa kumukulong pagsubok. Hallelujah. So ang tanong ko ngayon, ano ba ang inahayag ng pagsubok sa inyong pananampalataya tungkol sa inyo sa mga panahong ito? Ha? Ano na ang na-discover nyo? Wala, hindi ko maintindihan. Meron kang madidiscover dyan. Lumalabas yung flavor mo. Lumalabas kung ano yung meron ka sa iyong kalooban. Hallelujah. Praise be to God. Kung inyong maalala si Job, sabi ng ating propeta, si Job ay hindi, paano yung pagkakasabi niya? Nakalimutan ko yung exact words. Pero ang sabi niya, Job, he was being corrected or being tested as a saint, but he was not being rebuked as a sinner. Ang sabi ng ating Panginoon kay Satanas, meron akong lingkod na sakdal. At pinagmalaki niya si Job. Taong lumalakad sa katuwiran. May takot sa Diyos. May takot sa aking mga salita. Ang sabi ni Satanas, ikaw naman. Kaya lang naman sumusunod yan kasi binabakuran mo eh. Pinuproteksyonan mo eh. Hayaan mong matanggal minsan ng bakod niya at hayaan mong galawin ko siya. Tignan mo kung di sinumpa ka niya ng harapan. At ang sabi ng Panginoon, ganito na lang pagtiwala ng Diyos kay Job. Sabi niya, sige taning, subukan mo ang aking anak. Huwag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Amen? Dahil yung buhay niya na nakatalaga sa kanya, yun ang palilitawin ni Lord sa panahon ng pakikialam ni Satanas sa kanyang buhay. I mean, doon sa ipapahintulot ng Panginoon na ilagay ni Satanas na kahirapan, amen, sa karanasan ni Job. Hallelujah. So, ang sabi ni Brother Branham, he was not rebuking a sinner, but he was correcting or testing a saint. He was purging him. Nililinis siya para lumabas yung tunay na siya, para makita kung ano yung taglay niya sa kanyang kalooban. Ang sabi sa Biblia, si Job daw ay hindi nagreklamo, ni hindi niya sinumpa ang Panginoon sa gitna ng kanyang matinding pagsubok. Nung siya'y magkaroon ng, tawag dito, ng piksa, buong katawan niya at mawala ang mga mahal niya sa buhay, at mawala lahat ng mga tinatangkilik niya, at maging ang asawa niya ay tinawag siyang secret sinner. Sa gitna noon ay hindi sinumpa ni Job ang ating Panginoon. Bagkus ang sinabi niya ay ganito, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Anong nasumpungan ni Job? Tungkol sa kanyang sarili, sa gitna ng pagsubok, na siya'y punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Siya'y punong-puno ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen. Habang siya'y sinusubok, lalo niyang pinupuri ang ating Panginoon.
Amen. Hindi niya sinumpa ang Panginoon. Sinumpa niya yung araw na siya pinanganak, but he never cursed God. Hallelujah. Kumpara niyo siya dun sa mga Israelita na nabuwal dun sa ilang nung sila'y subukin ng ating Panginoon. Anong lumabas sa mga Israelita? Kawalan ng pananampalataya. Amen? Pagiging punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng pagrereklamo. Amen? Yung pagsubok nila ang naglantad kung ano ang meron sila sa kanilang kalooban. Ang pagsubok ni Job ang naglantad kung anong meron siya sa kanyang kalooban. Hallelujah. Dahil naisawsaw yung tibag sa kumukulong tubig. Sa Abraham ay ganun din. Panginoon ay nangako sa kanya na gagawin siyang ama ng maraming bansa. Pinangakuan siya ng isang anak. At nung dumating yung kanyang anak, ay sinubok siya ng Panginoon nang sabihin sa kanya, ialay mo ang iyong anak sa isang bundok na ituturo ko sa iyo. Si Abraham ba ay nagreklamo? Hindi makikita sa Genesis chapter 22 na nagpakita si Abraham ng anumang anyo ng pagdududa o pagrereklamo sa ating Panginoon. Bagkus magang-maga ay bumangon siya para sundin ang utos ng ating Panginoon. Think of it now. Amen. Ang tanging pag-asa para matupad yung pangako ng Diyos na siya ay maging ama ng maraming bansa ay pinaalay sa kanya ng Diyos. Hinihingi ng Diyos sa kanya. Pero ito'y kanyang binigay sa ating Panginoon dahil galing sa wala si Isaac. Kaya alam niya na kaya siyang buhayin ng Panginoon mula sa mga patay kung siya'y mamatay man sa kanyang pag-aalay sa ating Panginoon. Hallelujah. So, di siya nagreklamo. Amen? He had the revelation that God is able to raise His Son back from the dead. But when they both passed the test, Job and Abraham, they were blessed by God even greater than before. Pinatunayan lang ng Panginoon sa pamagitan ng pagsubok nila na sila'y mga pinagpalang nila lang. Pinagpalang mga anak ng Panginoon. Tandaan niyo ito. Hallelujah, wala kayong maibibigay sa Panginoon na hindi niya isa sa uli ng maraming ulit. Wala kayong mailalapag sa altar ng Diyos na hindi niya isa sa uli ng maraming ulit. Hallelujah sa inyo. Hallelujah. So, God is testing us para lumabas yung ating katapatan. Lumabas yung ating pagmamahal. Lumabas yung pagiging bride natin. Amen? God gives us problems. Amen. To inspect us. At magkaminsan bilang tao, pagka medyo madilim ang kalangitan, ay parang tayo ay prone na lumayo sa krus. Krus ng ating dedikasyon sa salita ng Diyos, sa ating pananampalataya. Tayo naduduwag minsan. Amen? Bakit? Kasi madilim din natin alam yung nasa likod ng mga ulap. Di natin alam yung darating kinabukasan. Pero pagka ang lahat ay mabuti, amen, para bang ang sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, papasinin ko ang aking krus. Kasi kaya mong sabihin yan, dahil pinagpapala ka, maliwanag ang paligid, punong-puno ng pag-asa ang kinabukasan, pero may mga panahon, madilim ang paligid. Minsan, tumatakas tayo. Alam niyo kung anong dapat natin gawin? Napakaganda nung nabasa kong scripture. Gusto kong isingit ito bago ako magpatuloy dun sa tatlo pang paraan ng paggamit ng Diyos sa ating pagsubok. Sa Psalms 118 verse 27, ang sabi ng scripture, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Itali daw. Dapat ang hain sa pamamagitan ng tali. Saan? Sa mga sungay ng altar. Yung sungay ng altar ay simbolo ng krus natin, ng dedikasyon natin, ng katapatan natin sa Panginoon, ng
pag-aalay natin ng ating sarili, pag ikaw ay humawak doon, ikaw ay nagpapasakop, may sumusuko ng lubos, yung mga nagkakasala at lumalapit sa Panginoon, umahawak sila sa atin. Pag meron silang daing, umahawak sila doon para sabihin, Lord, wala na ako ibang pag-asa, ikaw na lang, nasa iyo na lang ang aking pag-asa, at ang buhay ko ay pinagtitiwala ko sa iyo. Pero sabi dito sa Scripture, amen, para makatiyak kayo na hindi kayo maihiwalay sa sungay, ay itali nyo ang sarili nyo sa sungay. Yung sacrifice ay kayo. Present your bodies as a living sacrifice. Di ba? Bilang tao, may mga panahon natatakot tayo, amen, tayo tumatakbo sa sungay. Amen. Pero ang sabi dito, itali natin ang hain. Itali natin ang hain sa sungay ng altar. Para, amen, madilim man o maliwanag ang paligid, nakakatakot man o maganda ang paligid, amen, hindi tayo mahiwalay sa ating dedikasyon sa salita ng Diyos, sa ating katapatan. Hallelujah. Itali natin ng tali ng pag-ibig ng Diyos ating sarili sa sungay ng altar. Hallelujah. Amen. So that's number 2. God uses problems to inspect you. And God, number 3, uses problems to correct you. May mga leksyon tayo na natututunan lang natin sa pamagitan ng kirot at mga kabiguan. Malamang, nung bata kayo, nasabihan kayo ng inyong mga nanay na huwag mong gagalawin yan, mainit yung kusinilyang yan o yung kalan na yan. Pero, amen, marahil, natuto lang kayo nung kayo ay mapasok. Amen. Kasi hindi kayo nakinig nung sasabi ng inyong magulang. At doon nyo natutunan yung aral nyo nung kayo ay mapasok. Sometimes we only learn the value of things like health, money, relationship by losing them. Minsan may mga bagay tayo hindi natin pinapahalagahan. Diba? Relasyon. May higit na mahalagang bagay. Pero yung prioridad ng ating buhay ay mali. Yung paglalagay natin, pagtatansya natin ng halaga ay mali. Amen. Meron tayong mga bagay na pinapahalagaan na hindi naman talaga mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. At yung mga bagay na mahalaga, dinidedma lang natin, di natin pinapansin, pero minsan kukunin niya ni Lord, hihiwalay sa'yo. Then, doon mo malalaman, mahalaga pala yun. Mahalaga pala yung aking kalusugan. Pagka hinayaan ng Diyos, minsan ikaw ay magkasakit. Diba? Mahalaga pala yung pagpapala niya, yung salapi. Minsan wala tayong pahalaga. Pag pinagpala tayo, waldas tayo. Amen? Minsan kukunin ni Lord yan, maintindihan mo kung gaano kahalaga. Sana pala iningatan ko ang paggamit. Sana pala nanalangin ako kung paano ko gagamitin. Amen? Nalaman mo nung mawala sa iyo. Relationship. Amen. Nung mahiwalay ka, nung mawala sa iyo, yung taong yun, saka mo naisip, mahal ko pala siya. Mahalaga pala siya. Diba? Nung nandyan, hindi mo pinapansin. Diba? Pero minsan, ganun magbigay ng aral si Lord. Ihiwalay ka niya pansamantala para maintindihan mo ang halaga ng mga bagay-bagay. Ng mga tao. Amen. Sa iyong paligid. Si David, naintindihan niya na mahalaga at walang katumbas yung kagalakan ng kaligtasan nung ito ay alisin ni Lord sa kanya. Kaya ang panalangin niya, restore unto me the joy of my salvation or the joy of thy salvation. Think of it now. Hallelujah. Ang saya-saya niya noong una, pinahiran, pinagpala, nagtatagumpay sa bawat pakikipagbaka. Pero minsan isang araw, natukso siya. Alam natin yung kasalanan ni David? Natukso siya ng isang marikit na babae. Diba? Tumingin siya sa bagay na hindi niya dapat tinitignan. Amen? At nawala siya sa kanyang posisyon. Dapat nandun siya sa gera. Ang ginawa niya, nagkuya-kuya-kuya siya dun sa balcony. Dun sa terrace. Hallelujah.
Praise the Lord. Gusto niya sanang umiwas sa pakikipagbaka, hindi niya alam sa panahon ng pagpapahinga, mas malaki ang pakikipagbaka. Iwas siya doon sa mga pana at sibat. Amen. Meron palang mas matinding pana na aabot sa kanya nung siya ay mamahinga doon sa terrace. Minsan, kaiiwas natin sa hirap, kaiiwas natin sa responsibilidad. Amen. Lalo tayong nahihirapan. Hallelujah. Think of it now. Anong kasalanan niya? Nangalunya siya. Yeah. Nagnasa siya sa isang babae na pag-aari na ng iba, asawa na ng iba. Pero para gawin niyang parang legal, ginawa niya, sinugo niya itong lalaki, si Urias, sa pakikipagbaka kung saan pinakamainit ang labanan para matiyak na siya'y mamamatay. Para maangkin niya. Itong si Bathsheba, amen, nang gusto. Amen, samantalang meron na siyang 500 asawa nung mga panahong yun. Praise the Lord. Kala niya, mas liligaya siya kung titikman niya yung kasalanan yun. Anong nangyari? Inalis ng Diyos yung tunay na kaligayahan sa kanya. O sige, yan ang gusto mong kaligayahan. Sige nga, kumpara mo sa kaligayahan na ngayon ay dinadanas mo. At anong nangyari? Amen? Unti-unting nasira ang kanyang buhay. Amen. Ang kanyang sariling anak na si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya. Inalis sa kanya ang kaharian. Nasira ang kanyang kaharian. Amen. At praise God, hindi lang yun. Nawala ang kagalakan sa kanya. Praise the Lord. God corrected him because he was a son of God. At nagsisi siya sa wakas. Salamat. Nagsisi si David. Amen. Malalim na pagsisisi, tunay na pagsisisi, pero dinanas niya na yung problema, kahirapan, palo ni Lord dahil sa kanyang pagsuway. Amen. Meron at merong ani ang maling gawa, bagamat ikaw ay patawarin ni Lord. But you see, amen, ang hiniling niya ay maibalik ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. Hindi nawala yung kaligtasan ni David, pero yung kagalakan ng kanyang kaligtasan ay nawala. Yung relationship niya kay Lord, hindi naman talaga nawala, pero yung fellowship niya kay Lord, yun ang nasira. Pag kayo anak na ng Panginoon, talagang naipanganak na muli, hindi na mawawala yung katotohanan na anak kayo ng Panginoon. Pero dahil sa kasalanan niyo, kakulitan niyo minsan, yung inyong fellowship ni Lord ay masisira at yung kagalakan ng paglilingkod ay mawawala sa inyo. At malalaman nyo, amen, na kahit ano pang makamal nyo sa buhay, kahit ano pang maranasan nyo, ano pang kasiyahan ng sanglibutan, hindi ito makatutumbas, makapapantay sa kagalakan na mula sa Panginoon. Hallelujah. Handa niyang ibigay ang lahat. Handa niyang isuko ang lahat. Maibalik lang yung kagalakan na yun ng kanyang kaligtasan. Tulungan tayo ng ating Panginoon na makita natin ang halaga ng kagalakan ng ating kaligtasan. Hallelujah. God help us. God uses problems to protect you. Number 4. Nagamit niya ang problema para kayo proteksyonan sa mas malaking disaster na naghihintay sa inyo doon sa hinaharap. Merong isang accountant na tumangging mandaya ng kanyang libro nung siya utusan ng management na gawin yun. Remember now, problema minsan dumarating bilang blessing in disguise. So, Christian kasi siya, ayaw niyang dungisan ng kanyang patutuo at ayaw niyang madungisan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya tumanggi siya. At ang naging resulta noon ay sinisante siya. Walang siya ng trabaho. Masakit para sa isang tao ang mawalan ng trabaho ng biglaan dahil lang sa gusto niyang gumawa ng tama. So yun ay isang malaking pagsubok. Pero nalaman niya, hindi katagalan, pagkatapos siyang masisante, ay nabisto yung gawa ng management. At dahil doon, ay nakulong lahat ng involved doon sa anomalya.
So ano yun? Binigyan siya ng pagsubok para iiwas siya sa mas malaking pagsubok. Dahil kung hindi siya natanggal doon sa kumpanyang yun, at siya pa rin na accountant ng kumpanyang yun, makukulong siya, magmumulta pa siya, at masisira ang kanyang record, baka tanggalan siya ng lisensya bilang accountant. So, minsan, meron tayong pagsubok, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito ito? Kung mahal mo siya, maaring yung pagsubok na yan ay protection ni Lord para iiwas ka sa mas malaking disaster. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yung mga nabibigo sa pag-ibig, bakit sinubok ako ni Lord? Mahal na mahal ko siya. Hindi kayo sa akin. Iyak kayo. Sobra magdamag na parang wala ng ibang lalaki. Ng ibang babae, sinubok ako. Grabe pagsubok ko. Niligtas ka lang ni Lord sa mas malaking pagsubok. Kasi alam ni Lord, pag napangasawa mo yun, patay kang bata ka. Kala mo, ikaw ay sinubok, hindi. Niligtas ka ni Lord. Kaya kung meron kayong binalak na hindi natupad at nabigo kayo, okay lang yun. Kung may tiwala kayo kay Lord, alam nyo na merong mas magandang plano si Lord sa inyo. Because He can use the problems, that particular problem, to protect you. Diba? Alalahanin niyo si Joseph bilang ehemplo. He was rejected of his brethren, sold to Egypt for 30 pieces of silver, was imprisoned for a crime he did not make. Yet through all these trials and miseries, he held on to God with faith. At sa dulo ay ginawa siyang gobernador ng Ehipto. At ang sabi doon sa Genesis 50:20, nung handa na niya ipakilala ang kanyang sarili, natakot yung kanyang mga kapatid dahil nahalata na nila na ito yung kapatid natin na ibinenta natin. At tinangka nating patayin. Todas na tayo ngayon, gagantihan tayo nito ngayon. Pero si Joseph ay may revelation tungkol sa problema. Meron siyang revelation na ginagamit ni Lord ang problema para magprotekta sa kanyang mga anak. Hindi niya gustong saktan kayo. Gusto niya kayong iiwas sa mas malaking sakit. Ang sabi sa Genesis chapter 50 verse 20, nilayon niyo yun sa ikasasama ko. Paano pagkakasabi niya? But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. Lahat ng ginawa niyo sa akin, pinagplanuhan niyo ako ng masama. At natupad niyo yung balak niyo. Dumaan ako sa habis, sa hirap, lahat ng klase ng dalamhati. At ang intensyon niyo ay saktan ako, sa ikasasama ko. Pero ang Diyos, ang intensyon niya, kaya hinayaan niyo yun, ay sa ikabubuti nating lahat. Hinayaan niya mangyari yun para magligtas siya ng maraming buhay. Hallelujah. Minsan nasasakripisyo ang ating sariling buhay, but that's what eternal life is. Kung palagay nyo parang kayo inaapi, nasasakripisyo kayo, isipin nyo baka yan ay paraan ng Diyos para maligtas ang maraming buhay. Para makinabang ang maraming tao. Amen. Nilayan ni Lord ang lahat ng ito sa ikabubuti ng marami. Dahil sa pamamagitan ng pangyayaring ito ay naligtas kayo. At ang buong Israel sa panahon ng tagutom at kagipitan. Kung hindi nangyari yun, siguro namatay silang lahat sa gutom. Number 5, God uses problems to perfect you. Yun ang pinaka-sum total kung bakit ginagamit niya ang problema sa ating buhay. So kapag ang problema ay tinugon natin ng tama ang reaksyon natin sa mga problema, ito ay nagbibuild ng character. God is far more interested in your character than your comfort. Narinig niyo ba ako?
Your relationship to God and your character are the only two things you're going to take with you into eternity. Kaya mas interesado si Lord dun sa character nyo kesa sa kaalwanan ng buhay na maaari nyong maranasan dito sa ibabaw ng lupa. Di bali na, mga anak, hindi kayo maging komportable dito sa lupa. Di bali na, mga anak, dahil meron akong mas mahalagang bagay na ibibigay sa inyo kesa dyan. Mas pinapahalagahan ko yung character nyo kesa sa kaalwanan ng buhay na maaari kong ibigay sa inyo. Kung magiging isa kapapahamak nyo, kung hindi kayo madidevelop tayo sa kalwanan, sa soft living, magiging katulad kayo ng mga taga-Laodicea, di bali na lang hindi nyo danasin yan dahil ang karakter ay higit na mahalaga sa akin kesa dyan. At ang aking relasyon sa inyo ay mas mahalaga kesa sa kaginhawaan sa buhay. Ewan, kailangan magpadala ko ng pagtitiis, imbes na comfort, gagawin ko yan para matiyak ko lang na magkaroon kayo ng tamang karakter. At hindi masira ang ating relationship. Malinang ang ating relationship sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, ng mga tiisin na yan na pinapadala ko sa inyo. So, dalawang bagay lang ang ating dadalhin. Wala tayong anumang madadala sa langit. Ano man ang, amen, maipon nyo dito sa ibabaw ng lupa. Kinalulungkot ko ibalita sa inyo. Kahit gano'ng karami kalaki ang bank account nyo, at gano'ng karami ang lupa nyo, at gano'ng karaming bahay ang maitayo nyo, sorry, hindi nyo yan madadala sa langit. Sabi ni Job, dumating akong hubad sa lupa, babalik akong hubad, pero hubad na may karakter. At may relationship kay Lord. Amen. Consider Paul and his sufferings, which built his character. Sabi ni Paul, he was beaten. Yun ang patutuo niya. He was shipwrecked, imprisoned, stoned, and a thorn was given in his flesh. Yet all these trials made him stronger than ever. He said in 2 Corinthians 12:7-10, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted. Sabi nga na Barbanam, ano yung buffet? Trial after trial, test after test. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me, Lord. Alisin mo itong pagsubok na, alisin mo itong tinik na ito. But he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ang daan sa pagkabuhay na maguli at pag-angat sa kapangyarihan ay dumadaan sa Gethsemane. Ang landas patungo sa pagkabuhay na maguli. Gusto kong sabihin ulit yan bago tayo magtapos. Ang landas patungo sa pagkabuhay na maguli at pag-angat sa pananampalataya at kapangyarihan ay dumadaan sa Gethsemane. Kung saan kailangan nating isuko ang lahat. Harapin ang pagsubok. Harapin ang hapis ng ating kaluluwa. Bago tayo makadanas ng pagkabuhay na muli at pag-akyat sa malawalhating kalangitan na ipinangako ng ating Panginoon. So narito ang mensahe ngayong gabi. Ang Diyos ay gumagawa sa inyong buhay kahit pa hindi nyo naiintindihan o hindi nyo naunawaan ang nangyayari sa inyo. At magiging mas madali sa inyo at kapakipakinabang kung kayo ay makikipag-cooperate na lang sa Kanya, sa Kanyang ginagawa, kesa kayo ay magpipiglas at lumaban, magpatianod kayo sa ating Panginoon. Dahil ang Kanyang layunin at panukala sa inyo ay puros mabuti lamang. Tayong lahat ay tumayo sa gabi nito.
God help us. God help us. Sabi niya sa message na Victory Day, bago tayo manalangin, sabi niya, when it looks like everything's gone wrong, when it looks like everything's gone wrong, God's giving you a trial. He's got confidence in you. He don't have to baby you around. You're not a hotbed plant, a hybrid. You're a real Christian. God's giving you a test. See what you will do about it. Amen. No wonder Peter said, these fiery trials. Why? Count it a joy. It's more precious to you than gold. And many times we hum and haw. And oh well, if I just, well, that's something God give you to overcome. He knows you will do it. He has put His trust in you. Hebrews chapter 4, message niya, sabi niya, you mustn't question anything to God. You mustn't question anything to God. For the footsteps of the righteous is ordered of the Lord. And every trial is put upon you to prove you. And the Bible said they are more precious to you than gold. So if God let a few light afflictions happen to you, remember, it's for the correction of you. Every son that cometh to God must first be chastened of God and tried, child trained. There's no exceptions. Every son that cometh. And these afflictions are done or brought about to see what attitude you will take. See, it's God on this proving ground. That is all earth is. A proving ground. It's a proving ground, and when He's trying, and where He's trying to prove you. Ama namin, patawarin mo kami kung kami nagkulang sa pagtitiwala. Kung kami nagreklamo. Kung kami nakapagsalita ng hindi nararapat. Dahil sa sobrang hirap na dinadanas namin minsan. Nagugulat kami, hindi namin inaasahan na mangyayari sa amin ang mga bagay na dinadanas namin. Ngunit ngayon, pinaalalahanan mo kami na hindi kami dapat magtaka pagkat ang mga bagay na ito ay karaniwan sa mga tunay na mananampalataya mo. Na sila'y padaanin mo sa pagsubok. Padaanin mo sa pagtitiis. Sari-saring suliranin. Dahil ito ay kasangkapan sa iyong kamay. Para kami ay dalhin mo sa sakdal na larawan na iyon. Na nakita mo na bago pa itatagan sa libutan. Hiling ko po, dakilang Diyos, kung meron ditong mga kapatid ako na nalilito dahil sa kanilang kinakaharap ng problema. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, pasilayin mo ang liwanag, Lord. At bigyan mo sila ng tapang, lakas ng loob, para harapin itong kanilang hinaharap ng may pagtitiwala at may pakikinig sa tinig mo. Kung ano man ang gusto mong sabihin sa kanila, anumang aral, anumang direksyon na gusto mong ipatahak sa kanila, hayaan mo maging sensitibo sila ngayon, Lord. Nang sa ganun, Lord, hindi na magtagal itong hirap na ito, itong pagsubok na ito. Kasi habang hindi namin pinapakinggan ang tinig mo sa gitna ng pagsubok na ito, hindi namin matahak ang tamang landas. At habang di namin sinusunod, Lord, ang tinig na yon at nananatili kami sa gawin namin, Lord, hindi kami makakaalis sa pagsubok na ito. Mas mabilis kaming kikilos at susunod sa iyong direksyon. Mas mabilis kaming makaalis sa sitwasyong ito, Ama. At mabilis naming makikita ang kalalatian na nasa likod ng pagsubok na ito. Palain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming paglapit. Sa gabing ito, patawarin mo aming mga sala. O mong karapat-dapat ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo mananalangin. Luluhod, bawat isa, anumang posisyon.
Taas natin sa Panginoon natin mga kahilingan. Help us, Lord. Yes, Lord. This is my prayer. This is my cry.
I want more of you. Yes, Lord. This is our prayer tonight. Bless your people. Yes, Lord. Yes, oh Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, yes. Yes. Thank you, Father. This is my prayer. This is my cry. I want more of you. No matter the price. Total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Stanza, please. Repeating that it's much greater now. Tayo natin tumayo habang inawit natin. How greater than root is uniting with your kinsman redeemer. This is the harvest time. We've seen the Lord of the harvest appear. Better come into union with Him. This is my prayer. This is my prayer. This is my cry. I want more of you. No matter the price. Total separation, Lord. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Yes, oh God. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. That's it. Trust the shepherd Kailangan of po. my life, So I'll be of pure Kung bread. kailangan ng pagsubok, With no Lord. hidden sin, Kailangan ng hapis sa hirap. within, Problema, to Panginoon. hinder you from coming in. Yes, Lord. All I want is you, my Lord. So So please please empty me, I pray. 'Cause I know the more I empty out, it's the more that you can feel. This is my prayer, and this is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Take me up those 7 steps, till in your image I stand. Take me Up up those those 7 7 steps, steps till till in in your your image I I stand. Help us, Lord. Wash me, anoint me, Lord, please take full control. Separate my soul so Hallelujah. I can be a true eagle that's right in this hour. That you command us grown up in your power. Oh, yes, Lord. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, no matter the price. Total separation, Lord. Yes, Lord.
kindness, Lord, so in your image I stand. Give me all your love, Lord, so in your image I'll stand. Amen. Ayan yung magkaroon ng sakdal na gawa, ang pagtitiis, upang kayo ay mapasakdal. Lahat ng mga katangiang ito, faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity. Lahat ng ito ay katangian ng banal na Espiritu. Ngunit kailangang dumaan kayo sa pagsubok para mailahok ito sa inyong karakter. Add to your faith. Kayo ang magdadagdag habang pinadadaan kayo sa pagsubok. Pwede nyo idagdag ang mga katangiang ito. This is not just fruits of the Spirit, but these are the virtues of the Holy Spirit. Ang tanging paraan para maging bahagi ng iyong karakter ay ang padaanin sa pagsubok ang bawat isa sa inyo hanggang sa makaakyat tayo sa 7 hakbang na ito at sa wakas ay ma-develop in perfect image na nakita ng Diyos bago pa itatagad sa libutan. Ama namin, salamat sa salita mo. In-expose namin ang aming sarili sa liwanag nito ngayong gabi. Gaano man ito kasimple, Lord, marahil may inasahang mas malalim ang iyong mga anak na parito. Ngunit, Lord, napakalalim nito kung naintindihan lang namin. At Lord, hindi man namin naintindihan na meron mang marahil hindi nakaunawa. But Lord, inilalantad namin ang aming sarili sa liwanag ng iyong salita. Mangyari sa amin ang ayon sa sinasabi ng mensahe sa huling panahon. Iakyat mo kami sa 7 hakbang. Hayaan mong kami matakpan ng pag-ibig mo. Nang aming marating ang sakdal na sukat ng isang sakdal na tao. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Pagpalain kayo natin, Panginoon. Magkamayan tayo as we dismiss the church tonight. This is my prayer, and this is my cry. I want more of you, no matter the price. So the separation, Lord, at my will. Thank you, Lord. I stand. And it's much greater now. Much greater, Lord. How greater than root is united Thank you, Jesus. with our kinsman redeemer. Hallelujah. This is the harvest time. We sing the Lord, the harvest of peace. Let it come into communion with Him. This is my prayer. This is my prayer. This is my